Hello po, kumusta kayong lahat? Riley Soy Anime pala. Ito na ang bagong episode ng One Piece 1094. Sanay huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like sa channel ko dahil malaking tulong na po ito sa channel ko. Pahina ng pabalat color spread, ipinapakita ang karamihan sa mga kilalang miyembro ng Shamatsuki family. Sinimulan ng mga pacifista MK3 ang pag-atake sa Marines, sa utos ni Atlas, habang hinanap ni Sanji si Bonnie at tinulungan siya, umalis si Kizaru upang alisin ang Vegapunk, kasama si Luffy sa pagtugis, kumilos si Street, Saturn at inutusan ang mga pacifista na tumayo, pinigilan ni Kizaru ang grupo ni Vegapunk sa pagtakas nang dumating si Luffy at tapusin siya nang maabot niya ang kanyang limitasyon tulad ng pagharap ni Saturn sa grupo ni Vegapunk, sinaksak siya ng galit na si Bonnie. Salamat sa Atlas, sinimulan ng pacifista ang pag-atake sa mga Marines. Ang grupo ni Dr. Vegapunk ay patuloy na bumababa sa Faberio Face at nakita ni Sanji ang lokasyon ni Bonnie. Agad na tinungo ni Sanji ang kanyang kinalalagyan habang inaatake siya ng isang Vice Admiral. Bumunot siya ng baril at gumamit ng isang hakbang na tinatawag na NDE, Near Death Experience, para linlangin ang mga Marines na umaatake sa kanya na isipin na namatay na sila, samantalang ang totoo ay natumba sila ng shock. Tumakbo si Bonnie para dito ngunit na-corner siya ng isang Vice Admiral na nagngangalang Bluegrass na kumain ng Nori Nori no Mi, na nagpapahintulot sa kanya na sumakay at kontrolin ang anumang sinasakyan niya. Sa kasong ito, nakasakay siya sa isang pacifista na ginagamit niya sa kanya. Habang nagsisimulang mag-charge ang pacifista, nag-alinlangan si Bonnie dahil sa kung paano ito clone ng kanyang ama. Sa kabutihang palad ay inalis siya ni Sanji at sinabi sa kanya na kailangan niyang tanggapin na ang mga clone na ito ay hindi siya. Iniiwasan niya ang Vice Admiral na umatake kay Bonnie kanina at ibinalik siya sa Vegatank 08. Samantala sa Labo Face, nagpapatuloy ang labanan ni Kizaru at Luffy na pareho silang pagod na pagod. Kumilos si Kizaru para salakayin si Vegapunk ngunit nang magsimulang habulin siya ni Luffy, silang dalawa, sina Zoro, Lucci, at Jinba ay nakaramdam ng hindi mapakali. Ang kanilang pakiramdam ay nauwi sa pagiging makatwiran habang inuutusan ni Saturn ang pacifista na huminto. Kapag ginawa nila, hindi magtatagal para sa Vegapunk at Atlas na mapagtanto kung sino ang responsable. Sa lalong madaling panahon, kung ano ang lumilitaw na isang magic circle ay nabuo sa lupa at ang lahat ng Marines ay ipinaalam na si Saturn ay dumating sa isla. Ang lahat ng mas mababang ranggo na opisyal ay binabalaan na huwag tumingin ng direkta sa kanya habang siya ay lumilitaw mula sa bilog na nag-transform sa isang malaking demonyong gagamba, at ang isang tao na tumitingin sa kanya ay sisebog ang kanyang ulo. Habang ang grupo ni Sanji ay naabala sa pagdating ni Saturn, sinira ni Kizaru ang Cloud Road na kanilang ginagamit, na naging dahilan upang mahulog sila. Sa wakas ay naabutan ni Luffy si Kizaru at tinamaan siya sa gilid ng kanyang ulo gamit ang isang galaw na tinatawag na Gomu Gomu no Star Gun, na kahit na napagtanto ni Kizaru na nasaktan siya ng husto, sa kasamaang palad para kay Luffy, naabot na niya ang kanyang limitasyon sa kanyang anyo at bumalik siya sa normal at bumagsak sa lupa. Ang Vegatank 08 ay tumama din sa lupa at nabasag, ngunit sa kabutihang palad lahat ng nasa loob ay okay. Habang kinukuha nila ang kanilang sarili, nakilala ni Dr. Vegapunk si Saturn, na nagsabi kay Vegapunk na dapat ay patay na siya. Si Bonnie ay napuno ng galit habang ang mga iniisip tungkol sa kanyang ama ay tumatakbo sa kanyang ulo, at kinuha niya ang isang kalapit na espada at sinaksak si Saturn sa dibdib habang ang mga luha ay umaagos mula sa kanyang mga mata.